Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 371. Magaling. Bago mag-alas 8 ng gabi, kailangan mong dalhin sila sa Skeleton Island, seryosong paalala ni Enzo sa kanyang anak. Itay, naiintindihan ko, sagot ni Eric. Well, yun lang. Pag-usapan natin ito pagdating mo sa Skeleton Island. Okay, Dad. Matapos makipag-usap sa kanyang ama sa telepono, ibinaba ni Eric ang tawag. Pagkatapos, tumingin siya kay Jeric at sinabing, ginawa ko ang sinabi mo. Sinabi ni Jeric, napakahusay. Nang matapos magsalita si Jeric, isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, pinitik niya ang kanyang kanang daliri. Sa isang swoosh, ang tunog ng isang bagay na pumutok sa hangin ay umalangaw-ngaw. Isang matalim na enerhiya ang direktang bumaril kay Eric at tinataka ng isa sa kanyang vital acupoints. Naramdaman kaagad ni Eric na ang lahat ng panloob na mana sa kanyang katawan ay selyado, at hindi siya makagalaw. Bakas sa mukha ang takot, sinabi niya kay Jeric sa nanginginig na boses, Jeric, ginawa mo ang ipinagagawa mo sa akin. Huwag patayin. Ako. Napangiti si Jeric. Sinong nagsabing gusto kitang patayin? Pagkatapos, hindi niya pinansin si Eric at lumapit kay Gerald na tulala pa rin. Itinaas niya ang kamay at iwinagayway ito sa harap ni Gerald na tulala, Are you okay, Gerald? Natauhan si Gerald at mabilis na sinabi sa kanya, I'm fine. Tapos, hindi na makapaghintay si Gerald na magtanong, Jeric, alam mo ba ang martial arts? Sa katunayan, gusto rin niyang sabihin na hindi lang martial arts ang alam ni Jeric, kundi Hinding-hindi yun iisipin ni Gerald. Walang pakialam na sabi ni Jeric. Kaunti lang ang natutunan ko, hindi masyado. Nang marinig ito, halos himatayan si Gerald. Mataas ang kasanayan. Kung kaunti lang ang natutunan ni Jeric tungkol sa martial arts, hindi man lang dapat banggitin ang mga husay ni Gerald. Hindi napigilan ni Gerald na ma-curious at nagtanong, Eric, kanino ka natuto ng martial arts? Ngayon, hindi lang siya ang gustong malaman. Maging sina Eric at Emilio, pati na rin ang iba, gustong malaman. Si Jeric ay may napakalalim na kasanayan sa martial arts. Sino ang kanyang amo? Gayunpaman, mahinang sinabi ni Jeric, mula sa isang martial arts warrior na kilala ko. Yung nakwento ko sa'yo dati. Sa pagkakataong ito, natarante silang lahat sina Eric, Emilio, at Xander, nag-iisip, sino itong martial arts Marty A-list. Naintindihan naman agad ni Gerald. Tila ang dahilan kung bakit itinatago ni Jeric na tinuruan siya ng martial arts ng isang mandirigman ng isang lihim ay malamang na dahil sa kahilingan ng mandirigmang iyon. Dahil ayaw ng maraming Marty A-list warriors na istorbohin sila ng iba, kaya itinago nila ang kanilang pagkakakilanlan at tahimik na nilinang ang martial arts. Itinuro ni Jeric ang mga walang malay na martialists ng pamilya Fidalgo at ang 2 silver guard sa looban at sinabing, Gerald, ikulong mo sila sa basement ng villa. Pupunta ako sa dagat. Sagot agad ni Gerald, bayon mo na lang ako. Pagkatapos, tinanong niya si Jeric, hindi ba masyadong mapanganib para sa iyo na maglayag ng mag-isa? Seryosong tumingin si Jeric kay Gerald at nagtanong, wala ka bang tiwala sa husay ko sa martial arts? Nakangiti agad na sabi ni Gerald, of course I do. Malaki ang tiwala ko sa iyong martial arts skills. Nakita niya ang pagkatalo ni Jeric sa 2 first-rate na martialist silver guards nang hindi kukulangan sa 1 segundo. Bukod doon, natalo na niya ang higit sa 1 dosenang master ng pamilya Fidalgo. Paanong walang tiwala si Gerald kay Jeric? Sa sandaling ito, lumabas si Luna sa villa at sinabing, Jeric, gusto kong sumama sa iyo sa dagat upang iligtas ang aking lolo. Bumaba si Lillian kasama niya. Tumingin si Jeric kay Luna at sinabing, masyadong delikado ang sumama sa akin sa dagat. Mas mabuting hindi ka na pumunta. Kabanata 372. Gayunpaman, matigas na sabi ni Luna. Bagaman ang aking martial arts skills ay hindi kasing husay ng sa iyo, isa rin akong intermediate top tier Marty A-list. Kahit na hindi niya mapatay ang kalaban, kaya pa rin niyang protektahan ang sarili niya.
Isa pa, nakulong si Lolo sa isla. Siyempre, kailangan ko siyang iligtas. Hindi tumutol si Jeric at sinabing, kung ganoon, sabay na tayong maglayag. Alam niyang hindi gaanong makakatulong si Luna kung sasama siya sa kanila. Ngunit hindi niya naisip na humingi ng tulong sa kanya. Tungkol naman sa maraming martialists sa Skeleton Island, kumpiyansa si Jeric na mapoprotektahan niya si Luna gamit ang sarili niyang lakas. Nakita ni Lilian na papalaot si Jeric kasama si Luna. Gustong-gusto niyang sumama sa kanya, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas. Dahil hindi siya katulad ni Luna, na marunong sa martial arts, at alam niyang magiging pabigat siya kay Jeric. Kaya naman, mahina lang niyang pinaalalahanan siya, Jeric, mag-ingat ka sa paglabas mo sa dagat para iligtas sila. Tumango si Jeric. Huwag kang mag-alala, Lilian. Magiging maayos din ako. Pagkatapos, tumingin siya kay Eric at sinabing, sabihin mo sa mga tao sa iyong asyenda na palayain ang mga anak ng mayayamang pamilya na nahuli mo bago mag-8 nanograms gabi. Gayun din, kumuha ng isang tao na magdadala ng helicopter na ginagamit namin upang makarating sa isla, at pagkatapos ay pupunta kami doon. May dahilan kung bakit gusto ni Jeric na palabisin sila bago mag-8 ng gabi, sa halip na 6 o 7 o ngayon. Iyon ay dahil natatakot siya na kung paalisin niya sila ng masyadong maaga, sasabihin agad nila sa kanilang mga matatanda sa Skeleton Island ang nangyari. Sa oras na iyon, malalaman ng Green Hawk na nabigo ang kanilang plano. Dahil dito, maaaring mapatay niya ang mga patriarch ng mayayamang pamilya tulad ni Mateo. Ito ay walang alinlangan na hindi pabor kay Jeric. Oo, sasabihin ko sa kanila ngayon, ngunit maaari mo bang tanggalin ang aking mga acupoints, Mr. Agosta? Gayunpaman, bago natapos ni Eric ang kanyang mga salita, pinitik na ni Jeric ang kanyang daliri. Ang puwersa ay bumagsak sa hangin at tumama kay Eric, na nabuksan ang kanyang acupoint. Matapos mabawi ni Eric ang kanyang kadaliang kumilos, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Pete. Tama iyon. Dumating si Eric sa villa ni Jeric, habang iniwan niya si Pete sa manor ng kanyang pamilya upang bantayan ang mga anak na lalaki at babae ng mayayamang pamilya. Pagka-connect ng phone ay inon ni Eric ang speaker as usual. Hello, Mr. Fidalgo, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Sa sandaling nakakonekta ang telepono, isang magalang na boses ang narinig. Kunin ang eroplano sa manor upang lumipad patungo sa villa no. 28 sa Coos Bay ngayon, sabi ni Eric sa telepono. Oo, sagot agad ni Mr. Pete. Nagpatuloy si Eric. Palayain ang lahat ng anak na lalaki at babae ng mayayamang pamilya bago mag-8 nanograms gabi. Saglit na nag-alinlangan si Pete sa telepono, ngunit sa huli, magalang siyang sumagot, Oo, Mr. Fidalgo. Nakatayo ang Skeleton Island sa malawak at umaalon na dagat. Sa asyenda sa isla, makikita na pabalik-balik ang mga itim na gwardya at mahigpit na binabantayan ang lugar. Bilang karagdagan sa orihinal na dosenang helicopter, mayroong higit sa 100 dagdag na helicopter sa damuhan. Iyan ang paraan ng transportasyon ng mga matatanda at patriarka na dumalo sa birthday party ni Enzo. Sa sandaling ito, sa bulwagan sa ikalawang palapag ng isang villa sa manor. Mayroong higit sa 100 tao ang nakaupo sa sofa, kabilang si Mateo at ang mga elder at patriarch ng iba pang 7. Mga pamilya. Lahat sila ay may pagtataka sa kanilang mga mukha. Sa katunayan, hindi sila nasisiyahan. Tanghali, sinundan nila si Enzo sa Skeleton Island. Hindi nila nakita ang tinatawag na birthday party. Sa halip, dinala sila ni Enzo sa villa para maupo. Pagkatapos, sinabi ni Enzo na may haharapin siya at umalis. Ang nag-entertain sa kanila ay pawang mga lalaking naka-black cloak na kakaiba ang itsura. Bukod dito, ilang oras na silang nakaupo sa sala sa ikalawang palapag. Hindi pa nakabalik si Enzo. Isaac, ano sa tingin mo ang balak ni Enzo? Hindi ba niya kami inimbitahan sa birthday party niya? Bakit siya nawawala? Sa oras na ito, si Mateo, na may naiinip na mukha, ay tumingin sa isang matandang nasa edad na 70 na may tame time na mukha at sinabi.
Ang matandang lalaki ay si Isaac Sutton, at siya ang senior executive ng pamilyang Sutton. Medyo nagalit din si Isaac at sinabing, kung hindi dahil kay Enzo na buong siglang nag-imbita sa atin kahapon at nagpadala sa atin ng isang kahon ng ginto, wala na akong panahon na pumunta sa islang ito sa malayo at dumalo ngayong kaarawan. Party, hindi ako magsasayang ng isang araw sa walang kabuluhan. Ang mga salita ni Isaac ay umalangaw-ngaw sa lahat. Lahat sila ay mga tycoon at pangunahing miyembro ng kanilang mga pamilya. Kinailangan nilang harapin ang walang katapusang mga gawain sa negosyo araw-araw. Ang oras ay pera para sa kanila. Sumang-ayon ang iba pang mga patriarka at matatanda. Tama si Isaac. Masyadong masungit si Enzo. Dinala niya tayo dito pero hindi nagpakita. Ano pa ang hinihintay natin? Balik na tayo. Matinding panghihinayang ang naramdaman ni Mateo sa kanyang puso. Kung alam niyang mangyayari ito, nakinig sana siya sa payo ni Luna at tumanggi. Kabanata 373. Dumalo sa birthday party na ito. Lahat ng mayayamang miyembro ng pamilya, na puno ng galit, ay sunod-sunod na bumangon at babalik na sana. Mahigit 100 tao ang bumaba mula sa hagdan sa ikalawang palapag. Mayroong 20 o 30 bodyguard na nakasuot. Salaming pang-araw na nakatayo sa sala sa unang palapag. Ang mga bodyguard na ito ay dinala lahat ng mga matatanda sa biyahe at mga patriarch ng mayayamang pamilya. Sila ang pinakapiling martialists na pinili ng mga matatanda at patriarka mula sa iba't ibang mayayamang pamilya. Bumalik na tayo. Sabi ng mga matatanda at mga patriarka sa mga bodyguard. Agad namang sumagot ang mga bodyguard, "Yes, sir." Ang mga matatanda at patriarch ng higit sa 100 mayayamang pamilya ay lumabas sa villa sa ilalim ng proteksyon ng kanilang mga bodyguard. Maglalakad na sana sila papunta sa helicopter sa damuhan ng manor at saka bumalik sa kuwa sakay ng helicopter. Sa sandaling iyon, narinig ang mga yabag. Lumapit ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay pilak. Walang ekspresyon ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakapilak, parang mga zombie na naglalakad. Gayunpaman, ang mga matatanda at patriarch ng mayayamang pamilya ay nakakaramdam ng hindi maarok na aura mula sa kanila. Ang mga matatanda at patriarka ng mga mayayamang pamilyang ito ay nagsagawa ng martial arts. Halimbawa, si Mateo ay isang elite na first-rate na martialist, ngunit nalaman niya na ang aura ng dalawang lalaking ito na nakasuot ng pilak ay hindi mas mababa sa kanya. Siya ay halos tiyak na ang lakas ng dalawang lalaking ito sa pilak ay hindi mas mababa kaysa sa mga elite first-rate martialists. Nagulat at nataranta ang matatanda ng mayayamang pamilya habang iniisip nila, kailan nag-recruit si Enzo ng dalawang elite first-rate martialists. Saan man sila naruroon, ang dalawang elite na first-rate martialists ay itinuturing na powerful. Mga martialists. Maging ang mayaman at makapangyarihang mga pamilya ay nahirapang mag-imbita ng mga elite na first-rate na martialists na magtrabaho para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Ang dalawang lalaking nakapilak ay pumunta sa harapan ng mga matatanda at mga patriarka ng pamilya. Wala pa rin silang ekspresyon, ngunit ang kanilang mekanikal na boses ay sabay-sabay na tumunog, "Iniimbitahan ka ng aming Panginoon na sumama sa amin." Pagkatapos sabihin iyon, ang dalawang lalaking nakapilak ay tumalikod at nanguna ng hindi hinintay ang pagpayag ni na Mateo, Isaac, at yung iba. Naramdaman ng lahat na ang dalawang lalaking nakapilak ay parang dalawang robot na malamig ang yelo. Bagamat sinabi na nilang aalis na sila, nais nilang tanungin si Enzo kung bakit niya sila dinala sa isla at iniwan silang nakabitin ng matagal. Nagkatinginan ang mga elder at patriarch at saka sumunod sa dalawang lalaking nakapilak. Saglit nilang sinundan ang dalawang lalaking nakapilak at kakaibang nakita nilang hindi sila dinala ng mga lalaking nakapilak sa mansyon villa. Sa halip, dinala nila sila sa bundok sa likod ng manor. Lahat sila ay napakaduda. Ito ay sobrang kakaiba. Ano sa lupa ang sinusubukang gawin ni Enzo? Sa lahat ng uri ng mga katanungan sa kanilang isipan, sinundan na ng mga matatanda at patriarka ang dalawang lalaking nakapilak sa isang kuwebo sa bundok sa likod ng asyenda. Nakita nila na ang bakal na tarangkahan ng kuwebo ay sarado,
at may dalawang malalaking dugo pulang salita sa ibabaw nito, na Skeleton Hall. Nang makita ang mga salitang Skeleton Hall, lahat ng matatanda at patriarch ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na masamang pakiramdam. Marahil ito ay dahil ang salitang skeleton ay nagbigay sa mga tao ng isang pakiramdam ng kamatayan na nagpalungkot sa kanila. Sa pasukan ng kuweba, may 4 na Scarlet Guards nang makita nila ang dalawang lalaking nakasuot ng pilak, agad nilang sinabing may paggalang, pagbati, mga guardi ang pilak. Sabay na nagsalita ang dalawang Silver Guard at sinabi sa mekanikal na boses, buksan mo ang pinto. Okay. Agad na humakbang ang isa sa mga bantay at pinahihit ang core button sa dingding sa gilid ng kuweba. Agad na bumukas ang bakal na pinto sa bakana ng kuweba. Pagkabukas ng pinto, nakita nilang madilim ang ilaw sa kuweba, at walang nakakaalam kung saan ito patungo. Lahat ng matatanda at patriarch ay tumigil sa kanilang mga landas sa pagkakataong ito. Naramdaman nila na may mali. Imposibleng sa tirahan na ito gaganapin ang birthday party, di ba? Ang lahat ng ito ay lubhang kakaiba. Mga elder at patriarch, pakiusap. Iniunat ng dalawang Silver Guard ang kanilang mga kamay sa pasukan ng kuweba at sinabing. Tiningnan ni Isaac ang dalawang Silver Guard at sinabing, pakisabi kay Enzo na ako, si Isaac Sutton, may apurahang bagay na dapat harapin sa kulas at kailangan kong bumalik. Patawarin mo ako. Hihingi ako ng tawad sa kanya sa ibang araw. Sa sandaling sinabi niya ito, sinabi rin ng iba pang mga elder at patriarch sa dalawang Silver Guards, katulad tayo ng sitwasyon ni Isaac. May mga mahahalagang bagay pa rin na naghihintay para sa atin na harapin sa kuwas. Pakisabi sa iyong Panginoon na pasensya na talaga. Falem. Agad na ikinuyom ng mga matatanda at patriarka ang kanilang mga kamao at nagpaalam ng maramdaman nilang may mali. Tatalikod na sana sila at aalis nang may tumawa mula sa kuweba. Mga Ginoo, ikinalulungkot ko talaga na pinaghintay ko kayo sa buong hapon ng walang kabuluhan. Kasalanan ko ang pagiging masungit. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Kabanata 374. Agad na nakita ni na Mateo, Isaac at ng iba pa ang isang taong naglalakad palabas ng kuweba. Ito ay walang iba kundi si Enzo. Nang makita si Enzo, napuno ng galit ang mukha ng lahat. Enzo, anong ginagawa mo? Dinala mo kami dito para pagtawanan kami, hindi ba? Anong ibig mong sabihin dito? Gayunpaman, sa harap ng galit ng publiko, ngumiti si Enzo nang humihingi ng tawad at sinabing, to tell you the truth, dinala kita dahil may isang pagkakataon na maaaring magpalaki ng lahat ng iyong kayamanan ng 10 beses, at gusto kong ibahagi ito sa inyong lahat. Napatingin lahat ng matatanda kay Enzo na may pagdududa. Nagsasabi ka ba ng totoo? Kung peke, aalis na ako sa business sinikuas forever, ani Enzo na may seryosong mukha. Nang makita ang kaseryosohan ni Enzo, lahat ng matatanda ay medyo kumbinsido. Bahagyang kumunat ang noo, nagtanong si Isaac, ano ba talaga itong pagkakataong ito na sinasabi mo? Dito. Isang misteryosong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Enzo habang iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa kuweba at sinabing, sumama ka sa akin para tingnan, saka mo malalaman, hindi ba? Ang mga nakakita nito, tulad ni na Isaac, Mateo at iba pang matatanda at patriarka ay mukhang kainahinala pa rin. Nang makita ito, sinabi ni Enzo, guys, natatakot ba kayo na kainin ko kayo? At saka, gustuhin man kitang kainin, hindi ko kayang kumain ng marami sa inyo mag-isa, hindi ba? Nagkatinginan sina Isaac, Mateo at ang iba pa at hindi maiwasang isipin, tama si Enzo. Kung talagang gusto niyang gawin ang isang bagay, hindi siya tugma sa napakarami sa kanila. Higit pa rito, kung talagang nagtayo si Enzo ng isang makapangyarihang hukbo sa kuweba, hindi sila makakatakas kahit hindi sila pumasok. Ang kuweba. Dahil dito, naalis ang mga hinala nila Isaac, Mateo, at iba pa. Sinundan nila si Enzo sa kuweba. Ang dalawang Silver Guard noon ay nangunguna sa lahat. Malamlam ang liwanag sa daanan ng kuweba at umabot sa kailaliman ng kuweba. Bukod dito, makikita rin ang mga Black Guard sa kuweba, na nagbigay ng pakiramdam sa mga tao na sila ang mga bantay sa gate ng impyerno.
Hindi napigilan ni Isaac ang magtanong kay Enzo sa mahinang boses. Enzo, kailan ka nagtayo ng ganoong kalaking kuweba sa islang ito? Ngumiti si Enzo at sinabing, itong kuweba ay ginawa bago ko binili ang islang ito, at may napakalaking kayamanan sa kailaliman ng kuweba na hindi alam ng mga tagalabas. Nang marinig ito, alam ni Isaac at ng iba pang matatanda na ang napakalaking kapalaran na binanggit ni Enzo ay ang sinabi niya noon, na maaaring madagdagan ng 10 beses ang kanilang kayamanan. Dahil dito, lalo silang na-curious kung ano ang napakalaking yaman na ito. Kahit na gustong itanong ni Isaac. Gayunpaman, kailangang may dahilan kung bakit hindi binanggit ni Enzo. Kaya naman nagpigil siya magtanong. Patuloy na sinundan ng lahat ang dalawang silver guard, na sumulong sa masalimuot na daanan sa kuweba. Sa una, lahat ng matatanda at patriarka ng mayayamang pamilya ay maaaring subaybayan ang daan. Nang maglaon, ang daanan ay puno ng paikot-ikot, at hindi na nila maalala kung saan sila nanggaling. Ang alam lang nila ay patungo sila sa malalim na bundok. Habang naglalakad sila, bigla silang nakarinig ng malakas na pagbuhos ng tubig sa unahan. Parang may talon sa unahan. Dahil dito, lalo pang na-curious sina Isaac, Mateo at ang iba pa. Nagtaka sila, mayroon kayang madilim na ilog na may mabilis na agos sa gitna ng bundok. Kabanata 395. May pagdududa sa kanilang mga puso, naglakad sila pasulong ng isa pang 10 metro bago nila biglang nakita ang liwanag. Isang ilog sa ilalim ng lupa na mahigit 10 metro ang lapad ang bumungad sa kanilang harapan. Ang tilamsik ng tubig ay nagmula sa isang talon na bumabagsak mula sa isang mataas na lugar 10 metro ang layo. Napakaluwang ng kuweba na may mga ilaw na nakakabit sa mga dingding. Sa ilalim ng liwanag mula sa mga pader ng kuweba, natatanaw nila ang mahigit 100 malalaking barko na nakadaong sa ilalim ng ilog. Ang bawat isa sa malalaking barkong ito ay higit sa 10 metro ang taas. Lahat sila ay mga lumang barkong gawa sa kahoy, na may puting layag na nakasabit sa palo, at isang tatsulok na watawat na nakasabit sa tuktok ng palo. May itim na bungo dito, at 2 buto ang hugis screw sa ilalim ng bungo. Nang makita nila ang watawat ng bungo sa tuktok ng barko, nagulat silang lahat. Hindi ba ito ang kasumpa-sumpa na watawat ng pirata na ibinaon sa kasaysayan? Tumingin sila sa ibabaw ng underground river. Ang malalaking barko ay konektado sa isa't isa, na umaabot ng ilang daang metro. Gitling. Para bang isang malaking fleet ang nakatatak dito, at tila huminto ang oras. Nagulat ang lahat ng matatanda at patriarka ng mayayamang pamilya sa magkakaugnay na tanawin ng mga barko at ng underground na ilog sa harapan nila. Matagal bago nakabawi si Isaac mula sa kanyang pagkabigla. Tumingin siya kay Enzo at nagtanong, Enzo, bakit may malaking fleet dito? Tumawa si Enzo. Ito ang malaking kapalaran na sinabi ko sa iyo. Nakita mo ba ang mga bandila ng pirata sa tuktok ng malalaking barkong ito? Nagkatinginan si Isaac at ang iba pa at hindi maiwasang isipin, ang mga malalaking barko ba ay mga barkong pirata? Sa pag-iisip nito, sinabi ni Isaac kay Enzo, Enzo, lahat ba ng malalaking barkong ito ay mga barkong pirata? Tumango si Enzo. Tama na. Ang mga barkong ito ay pawang mga barkong pirata. Sigurado akong alam ninyong lahat na daan-daang taon nang naninira ang mga pirata sa dagat ng Atita. Ang malalaking barkong ito ay nanatili rito pagkatapos na ang mga pirata ay hindi na umiral. Bakas sa mukha ni Isaac at ng iba ang pagtataka. Sabi ni Mateo, si Enzo, ang huling hari ng pirata sa ating bansa ay isang tinatawag na Green Hawk. Pumapatay siya ng mga tao tulad ng pagpatay ng langaw. Hindi lamang niya ninakawan ang mga barkong pangkalakal sa dagat, ngunit nakagawa rin siya ng lahat ng uri ng krimen tulad ng pagsunog, pagpatay, at pagnanakaw. Gayunpaman, ang tinaguriang huling hari ng pirata ay natalo at namatay pagkatapos na mapatay ng hukbong dagat ng Atita 60 taon. Kanina, maaaring ang malaking barko sa kuwebang ito ay naiwan ng pangkat ng pirata ng Green Hawk. Na may nakasulat na paghanga sa kanyang mukha, binigyan ni Enzo ng thumbs up si Mateo. Matalino ka talaga, Mateo. Tama, ito ang huling barko ng pirata ng Haring Pirata, ang Green Hawk.
Nakatago ang ilog sa ilalim ng lupa na ito sa bundok, at maaaring makapasok ang isa sa dagat libu-libong metro ang layo mula rito. Ito ang tahanan ng Green Hawk, at naging pugad ng lahat ng mga hari ng pirata noong nakaraan. Kabanata 376. Sa 12-dosenang malalaking barkong ito, mayroong hindi mabilang na ginto, pilak at mga kayamanan na ninakaw nila. Nang marinig nila ito, nagliwanag ang mga mata ni Isaac, Mateo at ng iba pa. Nagtatakang tanong ni Isaac, ang ibig mo bang sabihin ay may ginto at pilak na kayamanan sa malalaking barkong ito? Mataimtim na tumanggo si Enzo. Tama yan. Ang maalamat na kayamanan ng hari ng pirata ay nasa barko. Pagkatapos, itinuro niya ang isang malaking barko at sinabi, kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, tingnan natin. Bakas sa mukha ni Isaac, Mateo at ng iba pa ang tonanibig. Kung gayon bakit hindi mo kami dalhin doon para tingnan? Ang lahat ay hindi makakatulong sa magtanong. Tumanggo si Enzo. Sige, ihahatid na kita sa barko para tingnan. Pagkatapos nito, inilapat niya ang kanyang panloob na mana at lumipad patungo sa isang malaking barko mula sa pampang ng ilog sa ilalim ng lupa na parang isang agila. Sina Isaac, Mateo, at ang iba pa ay halos lahat ay marunong ng martial arts. Hindi nila kailangang umakyat sa hagdan ng lubod upang makasakay sa barko, ngunit direktang ginamit ang kanilang panloob na mana para tumalon dito. Pagkasakay nila sa barko, nakita nila na mayroong mahigit 100 kahoy at metal na kaban sa kubyerta. Dinala sila ni Enzo sa isang kahon. Ginamit niya ang kanyang internal mana para masira ang tansong lock sa dibdib. Pagkatapos nito, binuksan niya ang dibdib, at isang maliwanag na dilaw at nakasisilaw na gintong liwanag ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Ang kahon ay puno ng mga gintong bar. Agad namang natigilan sina Isaac, Mateo at ang iba pa. Ang dibdib na ito ay puno ng mga gintong bar. Ang ibang mga kaban ba ay puno rin ng mga gintong bar. Kung gayon, mayroong 100 kaban ng mga gintong bar sa kubyerta ng barko. Ito ay isang kahangahangang halaga ng kayamanan. Upang kumpirmahin ang kanilang mga iniisip, binuksan ni Enzo ang ilang mga kahon ng sunod-sunod. Walang pagbubukod, ang mga nakabukas na kahon na ito ay maaaring punuin ng mga gintong bar, alahas, antigo, o kayamanan. Nasilaw nito sina Isaac, Mateo at ang iba pa. Pakiramdam nila ay nasa dagat sila ng mga kayamanan. Gayunpaman, hindi ito ang labis na ikinatuwa nila. Ang mga sumunod na salita ni Enzo ang higit na ikinatuwa nila, mga ginoo, ang ginto, pilak, at alahas sa kubyerta ay hindi ang pinakamahalaga. Ang ginto, pilak, at alahas sa kabin ay ang pinakamahalaga, at ang dami ay ilang beses na higit pa kaysa doon sa ang deck. Nang marinig ito ni Isaac, Mateo at ng iba pang miyembro ng mayayamang pamilya ay hindi na natahimik. Bawat malaking barko ay may daan-daang kaban ng ginto, pilak at alahas. Dahil mayroong 12-dosenang malalaking barko, nangangahulugan iyon na mayroong libu-libong kaban ng ginto, pilak at mamahaling alahas. Matagal silang natauhan mula sa napakalaking yaman. Pagkatapos, na may nagtatakang ekspresyon, tumingin si Isaac kay Enzo at sinabi, Enzo, hindi mo na kailangang sabihin sa amin na nasa iyo ang kayamanan ng Pirate King. Bakit mo sinabi sa amin ang sikretong ito? Ang mga matatanda at patriarka ng mayayamang pamilya ay mukhang tuliro rin. Kung mayroon silang nakakagulat na halaga ng kayamanan ng haring pirata, hindi nila sasabihin kahit kanino. Aangkinin nila ito para sa kanilang sarili. Pero nagulat ang lahat, sinabi ni Enzo sa kanila ang sikreto. Sa ganitong paraan, hindi ba kailangan niyang ibahagi sa iba ang nakakagulat na yaman? Gayunpaman, ngumiti lang ng walang pakialam si Enzo. Mga ginoo, nagkakamali kayo. Ang napakalaking kayamanan ng barkong pirata na ito ay hindi akin. May ibang tao na. O nagmamay-ari ng yaman na ito, at ito rin ang taong nagtanong sa iyo. Darating. Nagtataka ang mga mukha ni Isaac, Mateo at ng iba pa. Enzo, ibig mo bang sabihin ay iba ang may-ari ng mga kayamanang ito? Sino siya? Hindi maiwasang magtanong ni Isaac. Siya ang Pirate King, ang Green Hawk, sabi ni Enzo. Nang marinig nila ito,
natigilan muna sila, at saka sila nagtawanan. Nakangiting sinabi ni Isaac, Enzo, gusto mo talagang magbiro. Siyempre, alam natin na ang mga kayamanang ito ay mula sa Pirate King. Gayunpaman, namatay siya sa ilalim ng artillery ng ating hukbo ilang dekada na ang nakararaan. Ngayon, natural na sa iyo ang kayamanan ng Pirate King. Gayunpaman, walang ngiti sa mukha ni Enzo. Sa kabaligtaran, siya ay napaka-solemn na habang sinabi niya, Isaac, hindi ako nagbibiro. Ang may-ari ng mga kayamanang ito ay Green Hawk. At ilang dekada na ang nakalilipas, pinalubog lamang ng artillery ng hukbong pandagat ng Atita ang kanyang barkong pirata. Hindi siya namatay. Biglang tumahimik ang hangin. Bahagyang kumislap ang mga mukha ni Isaac, Mateo at ng iba pa. Sa pagkakataong ito, nakita nilang walang biro ang ekspresyon ng mukha ni Enzo nang sabihin niya iyon. Isang lamig ang hindi maipaliwanag na bumangon mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Hindi nila maiwasang isipin ang sinabi ni Enzo. Ang Pirate King, Green Hawk, ay hindi pinatay ng hukbong dagat ni Atita. Hukbo. Kabanata 397. Sa sandaling ito, biglang umihip ang malamig na hangin sa deck ng barko. Sa sandaling umihip ang malamig na hangin, tumindig ang lahat ng balahibo sa katawan ni Isaac, Mateo at iba pa. Nagkaroon sila ng hindi maipaliwanag na masamang pakiramdam. Sa sandaling ito, lumuhad si Enzo sa kubyerta at magalang na sinabi, Guro, pagbati sa iyo. Nang makita ni Isaac at ng iba pa na biglang lumuhad si Enzo, mas lalong nagpanik ang mga ekspresyon ng mga mukha nila. Pagkatapos, tumingin sila sa direksyon kung saan nakaluhod si Enzo. Bigla silang nakakita ng isang lalaking nakasuot ng gintong damit at isang gintong maskara na nakatayo sa tuktok ng pangunahing palo, na mahigit 10 metro ang taas, ilang metro ang layo mula sa kanila. Tulad ng isang Diyos, ang lalaki ay nakatayo sa tuktok ng palo, na nagpapakita ng hindi maipaliwanag na nakakatakot at mahiwagang aura. Tama, ang lalaking nakasuot ng gintong damit at maskara ay ang Pirate King, Green Hawk. Sina Isaac, Mateo at ang iba ay nakatitig sa lalaking nakasuot ng ginintoang nasa palo, ang kanilang mga puso ay puno ng takot. Nahulaan nilang lahat na ang lalaking naka-gold ay malamang na ang nakaligtas na pirata, binanggit ni Green Hawk Enzo. Tumingin si Green Hawk sa nakaluhod na si Enzo at sinabing, Senzo, bumangon ka. Salamat, Master. Yumuko si Enzo bago tumayo. Enzo, maganda ang ginawa mo, sabi ni Green Hawk sa kanya. Salamat sa iyong papuri, Guro, agad na sabi ni Enzo nang mapagkumbaba. Si Isaac, Mateo at ang iba pa ay natulala. Ito pa rin ba ang Enzo, isa sa mga patriarch ng 10 great families na kilala nila? Ang mapagpakumbaba at magalang na pag-uugali na ito ay nagparamdam sa kanila na si Enzo ay ang alipin ng lalaking nakasuot ng ginto. Sa sandaling ito, matalim na tumingin si Green Hawk sa palo kay Isaac at sa iba pa at, lahat, maligayang pagdating sa Skeleton Island. Ako ang may-ari ng isla, si Green Hawk, ang huling Pirate King na nabanggit mo. Nang marinig nila ang sinabi ni Green Hawk, marahas na nagbago ang mga ekspresyon sa mukha ni Isaac at ng iba pa. Bagamat hinala nila na ang lalaking nakasuot ng ginto ay si Green Hawk, hindi sila sigurado. Gayunpaman, sa sandaling ito, narinig nila ang Green Hawk na kinukumpirma ang katotohanan. Kinumpirma nito na ang lalaking nakasuot ng ginto ay ang Pirate King, Green Hawk. Sa madaling salita, totoo ang sinabi ni Enzo. Ilang dekada na ang nakalilipas, ang Pirate King, Green Hawk, ay hindi namatay sa ilalim ng artillery ng sunog ng hukbo ng Atita. Higit pa rito, mula sa pag-uusap ni na Green Hawk at Enzo, masasabi nilang si Green Hawk ang nag-imbita sa kanila sa Skeleton Island. Lalo silang nag-alala. Ano ang layunin ng Green Hawk na akitin ang lahat ng mga tao ng 9 Great Families? Kabanata 378. Papuntang Skeleton Island. Tumingin si Isaac kay Green Hawk sa tuktok ng barko, kinulong ang kanyang mga kamay, at sinabing, ito ang sikat na Pirate King. Green Hawk, kasiyahang makilala ka. Maaari ba akong magtanong kung bakit mo kami inimbitahan sa islang ito?
Alam ni Isaac na ang Green Hawk ay may bandido ng bira sa dagat 12-dosenang taon na ang nakalilipas. Siya ay malupit at napakahusay sa martial arts. Ilang dekada na ang nakalipas, ang kanyang lakas ay nakakatakot na. Ngayon, ilang dekada na ang lumipas, ang kanyang martial arts strength ay dapat na mas hindi maarok. Isa pa, alam din ni Isaac na maraming martialist sa manor sa labas. Kasama ang 9 great families at ang 12-dosenang mga martialists na dinala nila, imposibleng talunin nila ang Pirate King, Green Hawk. Sa makatuwid, umaasa siyang makatakas ng hindi nasaktan, kaya natural na mas magalang ang kanyang mga salita. Sa palo, itinaas ni Green Hawk ang kanyang ulo at tumawa. Ha 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 ha. Karangalan kong imbitahan ang mga elder at patriarch ng 9 great families dito. Pagkatapos sabihin iyon, si Green Hawk, na nasa tuktok ng barko ay tinapik ang lupa gamit ang kanyang mga daliri sa paa at lumipad pababa mula sa itaas. Whoosh! Isang gintong anino ang kumislap at damapo sa deck, sa harap mismo ni Isaac at ng iba pa. Gayunpaman, nang makita nila ang Green Hawk na lumilipad sa harap nila, hindi nila namamalayan na umatras sila ng 6 hanggang 10 talampakan pabalik. Hindi na kailangang sabihin, puno sila ng takot para sa kasumpa-sumpa at masamang Pirate King. Parang kidlat ang tingin ni Green Hawk habang tinatangay sina Isaac, Mateo at iba pa. Sabi nito, inimbitahan kita rito, at nakita mo na kung bakit. Ito ay upang ibahagi ang aking mga kayamanan sa iyo. Ang kayamanan dito ay sa akin at sa iyo. Ano sa tingin mo? Gayunpaman, hindi sila naniniwala na ang Pirate King na ito, na sikat sa kanyang kalupitan, ay magiging napakamapagbigay at mabait. Hari ng pirates, ito ang iyong kayamanan. How dare we share it with your? Tama, Pirate King. Ito ang iyong kayamanan, hindi sa amin. Ayaw natin ng yaman ng ibang tao. Salamat sa iyong kabaitan, Pirate King. Magalang na tumanggi si Isaac at ang iba pa. Hindi nila gusto ang mga kayamanang ito ngayon. Gusto lang nilang umalis sa lalong madaling panahon. Itinaas ni Isaac ang kanyang mga kamay patungo sa Green Hawk at sinabing, Hari ng mga pirata, salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Hindi ka na namin iistorbohin. Mag-leave muna tayo. Hari ng pirates, Palm. Pagkasabi niyon, gusto ng mga tao ng 9 great families na umalis sa barkong pirata. Gayunpaman, mas madaling sumakay kaysa bumaba sa bangka. Berde. Gayunpaman, mas madaling sumakay kaysa bumaba sa bangka. Malamig na tanong ni Green Hawk, sino ang nang-ahas na bumaba sa bangka? Agad na huminto sina Isaac, Mateo, at ang iba pa sa kanilang landas. Lahat sila ay may pakiramdam na may nalalapit na sakuna. Hindi na kailangang sabihin, kung hindi sila pinabayaan ng Green Hawk, tiyak na may masamang mangyayari. Tumingin si Isaac kay Green Hawk at sinabi sa mas mahinang tono, Hari ng pirata, ano pa ang maitutulong ko sa iyo? Malamig na sabi ni Green Hawk, makinig ka. Dahil naipaalam ko na sa iyo na nasa akin ang lahat ng kayamanan dito, at dahil handa akong ibahagi ito sa iyo, dapat mong ipakita ang iyong katapatan. Sa mundong ito, dapat tayong lahat ay magbigay at tumanggap. Dahil ibinigay ko sa iyo ang mga kayamanang ito, dapat mo ring ibahagi sa akin ang iyong kayamanan. Nang marinig ito, nagbago ang lahat ng pananalita ni Isaac, ng mga matatanda, at ng mga patriarka ng mayayamang pamilya. Masasabi nila na gusto ni Green Hawk na ibigay nila sa kanya ang lahat ng kanilang kayamanan. Isang may problemang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Isaac nang sabihin niya kay Green Hawk, Hari ng pirata, ayaw namin ng iyong mga kayamanan. Hindi ba namin pwedeng tanggihan ang alok mo? Higit pa rito, ang yaman ng 9 great families ay walang halaga kumpara sa mga yaman na pagmamay-ari mo sa 12-dosenang mga barkong pirata. Bakit mo gustong mahalin ang aming munting kayamanan? Tumawa si Green Hawk at sinabing, tama ka. Nakakamangha talaga ang yaman dito. Maihahambing pa nga ito sa lahat ng kayamanan ng lahat ng 9 great families. Gayunpaman, ang yaman sa barko ay mananatiling pareho. Para naman sa 9 great families, mayroon kang malaking business empire, at ang iyong kayamanan ay lumalaki araw-araw. Kaya, malapit nang malampasan ang kayamanan mo sa mga kayamanan dito.
Kung mayroon akong yaman ng 9 great families, ako ang talagang may pinakamaraming yaman sa mundo. Kabanata 399. Nang marinig ito ni Isaac at ng iba pa, naunawaan na nila sa kanilang mga puso na hindi ibinabahagi ng kabataang Hawk ang kanyang kayamanan sa kanila. Gusto daw niyang ibahagi ang kayamanan sa 9 great families, pero sa totoo lang, sinasamantala niya ang pagkakataon na kunin ang kanilang kayamanan. Lahat ng 9 na mahusay na pamilya ay nagsagawa ng matinding pagsisikap upang bumuo ng kanilang sariling imperyo ng negosyo at makakuha ng bilyon-bilyong yaman. Paano sila magiging handa na ibigay ang lahat ng kayamanan ng kanilang business empire kay Greenhawk nang walang bayad? Hari ng pirata, hindi namin gustong pag-imbutan ang iyong kayamanan, at hindi rin namin gustong kunin sa amin ng iba ang aming kayamanan. Patawarin mo kami sa hindi namin pagsang-ayon sa iyong kahilingan, mariing sabi ni Isaac. Tama na. Nagsumikap kami upang kumita ng aming kapalaran. Walang paraan na maibabahagi natin ito sa iba, dagdag ni Mateo. Ang iba pang mga patriarka at matatanda ay halos pareho. Matigas nilang sinabi, maaari lamang nating ibigay ang ating kayamanan sa ating mga inapo. Hindi namin ito ibabahagi sa mga tagalabas. Hari ng pirata, mangyaring huwag mo kaming pilitin. Sana mapatawad mo kami. Mukhang inaasahan na ni Greenhawk ang kanilang sagot. Ngumisi siya at sinabing, bueno, dahil hindi ka pumapayag na ibigay sa akin ang iyong kayamanan, kaya huwag mo akong sisihin na hindi na ako mabait. Nang marinig nila ito, ang mga mukha ni Isaac, Mateo, at ng iba pa ay agad na nagpakita ng mapagbantay na mga ekspresyon, at nagpahayag sila ng mga defensive na posture. Gayunpaman, sa sandaling kumuha sila ng defensive posture, biglang kumislap ang Greenhawk na parang kidlat. Whoosh! 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 Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng sumisipol na hangin. Ang kanyang mga daliri ay kasing bilis ng kidlat. Huli na para ipagtanggol nila ang kanilang sarili. Nasil na ni Greenhawk ang kanilang mga akya point. Walang makagalaw sa kanila. Whoosh! Bumalik si Greenhawk sa kanyang orihinal na posisyon. Ang lahat ng ito ay natapos sa isang iglap, at ito ay mabilis sa punto na parang hindi siya gumagalaw. Hari ng pirata, ano ang sinusubukan mong gawin? Habang tinataka ng trigger point ni Isaac, nagalit siya. Ang iba pang mga tao mula sa 9 great families ay nagalit din. Kasabay nito, sa pampang ng ilog sa ilalim ng lupa, mga 30 martialists na dinala ng 9 great families ang nakakita sa kanilang mga amo na pinasuko ng Greenhawk. Lahat sila ay gustong sumakay sa barko upang iligtas ang kanilang Panginoon. Gayunpaman, hindi na hinintay ng 2 silver guard na nasa baybayin na makasakay sila sa barko, at sinalakay na nila sila ng kasing bilis ng kidlat. 20 o 30 martialists, na lahat ay internal force martialists, ay top-tier martialists lamang sa karamihan. Kabanata 400. Sa harap ng pag-atake ng mga elite first-rate martialists, masasabing wala silang kapangyarihang lumaban. Sa isang iglap, ang 30 martialists ay ganap na napigilan ng 2 silver guards, at ang kanilang mga trigger point ay nasil na parang kanilang mga amo. Nang makita nilang lahat ng martialists na dinala nila ay nasupil na, lalo silang nagalit. Isaac, kahit anong pag-aatubili mo ngayon, dapat mong ibigay sa akin ang lahat ng kayamanan ng kumpanya mo. Malalim at malamig ang mga mata ni Greenhawk habang nakatingin sa kanya na parang demonyo. Gayunpaman, galit na galit si Isaac kaya natawa siya. Hari ng pirata, sa tingin mo ba ibibigay namin sa iyo ang lahat ng aming kumpanya at kayamanan dahil lang sa pinasuko mo kami? Tumango si Greenhawk. Tama na. Ito lang ang pagpipilian mo. Sumagot si Isaac, hindi, mayroon tayong iba pang pagpipilian. Maaari nating piliin na mamatay. Hanggat tayo ay mamatay, hindi mo pa rin makukuha ang yaman ng ating kumpanya, at ang yaman ng ating kumpanya ay maiingatan pa rin sa mga kamay ng ating mga inapo. Tama, pwede tayong mamatay. Hanggat tayo ay namatay, ang ating kayamanan ay nasa kamay pa rin ng ating mga inapo ng pamilya. Matigas ding sabi ng ibang 9 great families. Mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa hayaang makuha ni Greenhawk ang kanilang kayamanan. Sabi ni Greenhawk, magandang ideya iyon.
Lahat kayo ay mula sa matataas na uri, at ang inyong mga apo at apo ay nasa kuwes. Kung mamamatay ka, ang kayamanan ng iyong kumpanya ay natural na nasa kamay ng iyong mga inapo. Karamihan sa mga taong pumunta sa Skeleton Island ay mga matatanda at kanilang mga anak na lalaki. Ang ilan sa mga matatanda ay patriarch pa rin ng pamilya, habang ang iba ay nagretiro sa mas mababang posisyon. Inakuna ng kanilang mga anak ang responsibilidad ng patriarka. Gayunpaman, maliban sa una at ikalawang henerasyon ng mga pamilya, ang kanilang ikatlong henerasyong mga inapo ay hindi dumating sa Skeleton Island. Sa makatuwid, sa mata ng 9 great families, ito lang ang maswerte. Kung ang lahat ng mga miyembro ng ikatlong henerasyon ay nahulog sa mga kamay ng Green Hawk, kailangan nilang isuko ang lahat ng kayamanan ng pamilya. Ngumuso si Isaac at sinabi kay Green Hawk, buti naman alam mo. Ang kayamanan ng aming pamilya ay hinding-hindi mahuhulog sa iyong mga kamay. At ngayon, kung hindi tayo makakabalik, tatawag agad ng pulis ang mga kalahi natin. Sa oras na iyon, natural na mahahanap natin ang lugar na ito, at hindi ka rin magiging ligtas. Gayunpaman, hindi natakot si Green Hawk. Tumawa ito at sinabing, ngayong binanggit mo na, parang papayag na lang kita Grand. Ngunit halos nakalimutan kong sabihin sa iyo na hiniling ko sa dalawang elite first-rate martialists na sundan si Eric sa kuwas at arestuhin ang lahat ng iyong mga inapo. Kung walang nangyaring masama, dapat nandito na kaagad ang mga helicopter nila. Hahaha. Nang marinig ito, ang mga mukha ni Isaac at ng iba pang mga tao mula sa 9 great families ay namutla na parang tinamaan ng kidlat. Tumingin sila sa tumatawa na Green Hawk at gusto nilang patayin siya. Green Hawk, demonyo ka. Papatayin kita. Hayop.